Ito'y sulat, mga kapatid, ni Pedro sa mga mananampalataya. Dalawa po sila si Pablo, sumulat din sa mga churches na mga Gentile, mga hindi Jews, mga iba't ibang lahi na hindi Hudyo. Si Pedro rin ay may sinulat dahil sila po'y magkatuwang sa ministeryo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang hapyaw po ng ating pong tema na matutunghayan sa ikalawang Pedro ay bakit niya ito sinulat, ay mapapansin nyo dahil naglipa na po ang mga bulaang mga guro at mga ngaral. Mga hindi totoong mga ngaral na naghahasik, mga kapatid, ng hindi po pagkain ng kaluluwa ng mga mananampalataya, kundi ito po ay naghahasik ng pag-aaway-away at pagkabahabahagi at ang tawag po ay lason, in other words. Nakalalason, mga kapatid, sa mga tao, kaya ang sulat ni Pedro ay para ang church ay mapangalagaan at mapaalalahanan na magpatuloy sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Paul's letter warns them that false teaching leads to destruction. Aaminin ko sa inyo, mga kapatid, pagka mali ang katuruan ng isang samahan, kahit na malaki ito, kahit na mukhang totoo, at parang kapani-paniwala, ito po sa dulo ay mapupunta sa kapahamakan. He urges them to remember the true promises of God. Tinatugubilin at sinasabihan ni Pedro ang bawat mananampalataya na huwag pong lalayo sa pangako ng ating Diyos na buhay, and in so doing, readers will become strong and fruitful believers. Na kung tayo po ay susunod at hindi lalayo dun sa katotohanan na tinuturo ng Panginoon, ayon kay Pedro, ay tayo raw titibay at magiging mabunga at yayabong, growing in grace. Ayan po ang ating mensahe, growing in grace. Yung lumalago ka, increasing in faith sa pamamagitan ng biyaya. Sabihin nga natin, biyaya. Grace, mga kapatid, unmerited favor. Now, maikli lang po ang ikalawang Pedro. Dalawang sulat po First letter of Peter and the second letter. The second letter where we will get our theme for this year up to next year's activities is adding to the faith found in 2 Peter 1:5-11. Makikita nyo dun yung tinatawag na tungkulin ng mga Kristiyano. At sasabihin nyo, ano pang idadagdag sa pananampalataya? Hindi ba ito kumpleto na? Kumpleto na po, mga kapatid. Wala na pong dapat idagdag. Pero bakit sinabi ni Peter, add to these virtues? Love, brotherly love, mga kapatid. Bakit may dadagdag patila? Sa next Sunday nyo po malalaman. Ang akin pong ipapangaral sa inyo ngayon, ano po yung kabuuan ng 2 Peter. At ito po, mga kapatid, na hati sa ilang outline and where we base our theme for the 2024-2025 theme of the church. First is introduction and greetings. Pinakita, mga kapatid, at pinakilala ni Pedro ang sulat na ito in the first chapter and the third verse up to 4. God's provision for the Christian. Mga kapatid, mga kaibigan, nung ikaw ay naligtas ng Lord, nung ikaw ay naniwala, naging believer ng Panginoon, kumpletong binigay sa iyo ng Diyos ang dapat mong gawing pagpupuri, pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung ginagawa nating kabutihan ang galing po sa Lord. At ang sabi nga po rito, that the provision came from God for the Christians. Bakit ka malalim sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Hindi dahil sa ating sarili. Bakit kami takot sa Diyos at gusto mong siyang bigyan ng patuloy na paglilingkod at pagsunod? Dahil binigyan ka ng biyaya ng Panginoon.
How can you apply Acts 2:38, also spoken by the same man that wrote 2 Peter, si Apostol Pedro? Anong pinangaral niya? Paano mo magagampanan yung pagsisisi at mapabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapuspos ng kanyang spirito kung hindi tayo binigyan ng biyaya ng ating Panginoon? Sa makatwid, ang biyaya pong ito ay kumpleto para tayo, mga kapatid, hindi lang mabuhay, mag-survive sa ating pananampalataya, kundi magtamasa at yumabong pa. Grow in grace. A hand clap of praise once again to the Lord. In 2 Peter 1:5-11, the duty of the Christian is found. Next is the truth of Peter's testimony. Pinapatotohanan ni Pedro ang kanyang sinasabi dahil nakita niya si Kristo mismo. Nung ang Panginoong Jesucristo kasama si Santiago at si Juan at umakyat sila sa bundok, naalala niyo to? At nag-ibang anyo si Kristo. Nandoon si Pedro. Kaya nagpapatotoo siya. Sabi niya, nakita ko itong si Kristo, nag-ibang anyo. Transfiguration na nangyari. Anong ibig sabihin to? Bakit kailangan pa siya magbagong anyo? Siya na tao. Siya pala ay Diyos naging tao. Ibang anyo pa siya. Pinapakita niya, mga kapatid, dito sa tatlong saksing ito, na siya po mamamatay, siya po'y ililibing, at siya muli, mabubuhay muli. Resurrection. Pinakita na siya'y mabubuhay muli matapos siyang ipako sa krus, mamatay, ilibing. Mabubuhay na namang muli. At hindi lang yon, ang kaluwalhati ang darating sa ating Panginoon. Yun ang simbolo kung bakit siya nag-ibang anyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, totoong totoo, ang aking sinasabi, sinusulat sa inyo. Nakita ko ng dalawang mata ko ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Yung nakita ko siya, ibang anyo siya, buhay siya. Pero nung dumating na siya'y pinako sa krus na matay at inilibing, nabuhay siyang muli, resurrected Jesus. Hallelujah, for the completion of our salvation. At doon po, pinagpatuloy na sa 2nd kabanata, the danger of false teaching. Alam niyo, mga kapatid, mamaya dadaanan po natin yung mga maling katuruan na kailangan ingatan ng mga mananampalataya dahil sa panahon natin ay lubusang mapanganib. Mapanganib po. Ang mga nakikita ng mga mananampalataya, yung pinupuntahan nilang trabaho, yung kanilang environment ay lubhang makamundo na. At nadagdagan pa ng mga bula ang guro at mga ngaral. In chapter 3, mga kapatid, ay doon naman masusumpungan yung the certainty of God's promises. Yung mga pangako ng Lord na nakatala sa kabanata 3 ng 2 Pedro ay nagpapatunay na yung bawat pangako ng Lord, wala pong sumasablay. Lahat po natutupad, lahat po pinangpangatawanan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, wala pong pangako na napako. Lahat po natutupad. The Word of God is active. The Word of God is living, sharper than any two-edged sword that pierces upon the dividing line of soul and spirit, both of bones and marrows, and able to discern the thoughts and intentions of the heart. At doon po sa chapter 3, verse 14 to 18, na doon po na sinasabi that we are encouraged. Peter is encouraging us for godly living. Ang tema natin, mga kapatid, ay matutunghayan sa 2 Pedro 1:5-7. Sino po nakakita na po ng ating tema na nandoon po sa ating GC at ilalagay po natin dito sa ating harapan pag tayo'y mag-aanibersaryo na. Ang verse na po ito ay nagsasabi na, for this reason, make every effort to add to your faith goodness, and goodness knowledge, and knowledge self-control, and self-control perseverance, and to perseverance godliness, to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ayun,
Buong sikap raw nating idagdag ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang alin? Kagalingan. At sa kagalingan, kaalaman. Verse 6, at sa kaalaman, pagpipigil. At sa pagpipigil, ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay kabanalan. Verse 7, kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Church, 2 Peter mga kapatid shows us the danger of false teaching. Itong sulat na to, kaya niya sinulat dahil nagkalat nga raw ang mga bulaang mga guro at mga ngaral. At marami po tayong napapansin sa paligid, nakalulungkot. Marami pong mga churches ang napapalitan ng kanilang mga leaders dahil nadidiskubre na sila'y nakakasala pa man din, samantalang sila po ang dapat leader na sumusunod sa Panginoon. At sila pa ngayon ang sumusuway. Kaya mga kapatid, tama ang sabi ni Pedro na sa mga huling araw ay maglilipa na ang sari-saring mga bulaang mga teacher, bulaang mga guro at mga ngaral. Peter's main reason for writing was the threat of false teaching in the church, chapter 3, verse 17. False teachers are deceiving. Mandaraya, kabaliktaran ang tinuturo nila, kasalungat ang salita ng Diyos. Tila ginagamit ang salita ng Diyos dahil pulpito sa simbahan ang ginagamit, pero ang kanilang tinuturo ay hindi po katotohanan. Their teaching seems to be appealing and persuasive. Tila nakakakumbinsi. Tila matamis ang dila ng mga mangaral na ito na kahit baluktot at hindi na totoo ang kanilang pinapangaral ay sila'y pinaniniwalaan pa rin. But Peter shows his readers how to identify this false teacher. Hindi po tayo, we're not left in the dark. Alam po natin sa pamagitan ni Pedro kung paano natin makaliskisan at masigurado na itong mga ngaral na ito ay tunay na pinadala ng ating Panginoon. They invent stories. Ito pong mga nagkukunwaring mga ngaral nang nagtuturo ng mga katuruan na makapapaligaw sa tupa ng Lord ay nag-iimbento ng mga kung ano-anong mga kwento na hindi naman po galing sa salita ng Diyos. Unlike Peter who has told them the truth. Ay, totoo po yung sinabi ni Pedro. Siya po'y saksi nung nag-ibang anyo ang ating Panginoon samantalang nasa lupa pa ang Panginoong Jesus. At sinasabi niya, totoo na ang Panginoon nung siya'y namatay inilibing, nabuhay na naman siyang muli. Kasama ko siya. Their lifestyle does not match the gospel but is full of shameful practices. Hindi po makita sa buhay nila ang pagpapakumbaba. Nakikita sa buhay nila, mga kapatid, kabaligtaran. Kahiyahiyang mga gawain. Mga bagay, mga kapatid, na masasabing magtatanong ka, yan ba ay tunay na mananampalataya pa? Samantalang siya'y leader. Leader pa man din, ganyan siya mag-asta. Their motivation for teaching is greed. Kaya sila nagtuturo para sa kanilang pansariling kapakanan. So sila'y naging makasarili at malalaman mo na hindi po sila totoo dahil ang kanilang ginagawa hindi po para lang sa Panginoon, kundi talaga para sa kanilang sariling kapakanan. Ito po tulad, mga kapatid, ni Balaam sa panahon ng Book of Numbers 22 na siya po ay naghuhula laban sa huhulaan niya, basta bayaran mo siya. So, ibig sabihin yung hula niya, batay sa babayad sa kanya. Kaya kahit na hindi totoo yung hula niya, basta bayaran mo siya. So, pwede niyang baguhin yung hula niya. At sasabi po sa Lumang Tipan, kung gusto mong masilaya ng tunay na peke ng mga propeta, isang maling hula niya lang. Narinig nyo? Isang maling hula lang po ay sapat na para siya madiskwalipika sa buong buhay niya na maging propeta. Dahil hindi siya tunay na propeta ng Diyos. Dapat puro tama at wala pong mali sa kanya mga hula. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano pa po? Ito pa, mga kapatid, sinabi rito, they specialize or they despise authority. Ayaw po nila
nang merong magsasaway sa kanila. Nakakita na ba kayo ng ganyang mga tao? Sila pwede magsaway, pero sila na nangangaral, hindi pwedeng sawayin. Hindi naman perpekto ang tao, tama? At isa po sa tinatawag na ebidensya na siya'y peke na mangangaral, hindi po siya pwedeng sawayin. Despise authority. Ito po sabi in 2 Peter 2:10 to 11. Datapwat lalong-lalo na ang mga nagsisilakad ng yaon sa laman, sa masasamang pita ng karumihan, at nagnapupuot sa pagkasakop. Ito, ayaw po magpasakop. Gusto niya siya yung masusunod. Pag sinasabihan ng leader niya, ayaw niya magpasakop. Meron siyang sariling katuruan. Ano pa? Mga pangahas at mga mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. So yan po mga kapatid, malalaman ninyo. Ilan po sa mga nakikita nyo sa paligid, ang leader daw kuno, pero hindi po makita ang Panginoon Hesus sa kanilang buhay. Hindi po sila totoo. They especially try to trap weak and young Christian. Sila po ay gumagawa ng bitag para yung mga mahihinang mga mananampalataya ay kanila pong madagit at mapaniwala nila. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan sa walang kabuluhan ay umaakit sila sa mga masasamang pita ng laman sa pamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas at nangamumuhay sa kamalian. Kabaligtaran po ng tinuturo ng church at tinuturo ng salita ng Diyos ang kanilang tinuturo. At yung mga tao, hindi po nila napansin na kamalian pa ito at sila'y nabibitag. Sila po ay nakukumbinsi sa kanilang matatamis na dila. Sa makatwid, sa mga bagong Kristiyano, yan po ang nangyayari. Kaya kaingat po mga kapatid, tulad ng sinabi ni Pedro, sa unang mga mananampalataya, sa panahon natin napakarami, lalo na napakarami mga content creator ngayon, na puro invento at puro mga sabi-sabi lang, kanilang pinapangaral na ito raw yung tama. Pero meron po tayong Biblia. Ang salita ng Diyos pa rin maaasahan. Ang kanyang pangako hindi po sumasablay. Doon po tayo kumapit ng mahigpit. Ang kanilang katuruan ay kabaligtaran ng pinapangaral. So, sa mga marurunong na mananampalataya, alam niyo po, kung pinapangaral nila, bagamat parang totoo, alam nyo na hindi. Kasi salungat. Ano po sinabi dito sa verse 21? Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nakakahiya mga kapatid, napakaraming ganyan. At sabi nga ng ating obispo, na meron po siyang kaibigan na ganun. At sa inyong pananaw, hindi mo na siya maki-question kasi napakataas niya na. Pwede niyang sabihin, bakit mo ako pangangaralan? Mas mayaman ako sa iyo at mas marami akong ari-arian. Ang laki-laki ng church ko, meron pa akong dome sa aming probinsya. Bakit mo ako pangangaralan? Ayan po ang isang ibig sabihin ng tao mga kapatid na hindi po nagpapasakop sa salita ng Diyos. Hindi na siya mapangaralan dahil siya'y naging bulaan na po mga kapatid. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos na buhay. Unlike the false teachers, Peter, ayan, his teaching on the truth is about Jesus. Ayun naman po ang katuruan mga kapatid na napakaganda. Kung ang mga bulaang mga nagkukunwari mga teacher, kabaligtaran ng tinuturo, ang tinuturo ni Pedro, Jesus. Ang tinuturo ni Pedro mga kapatid, ang mga hula ng lumang tipan na nagkatotoo lahat. Palakpakan po natin ng Lord. Kabaligtaran at mga pangako ng Diyos. At yun po ang ating pinamumuhay sa church na to.
yung salita ng Diyos. Ngunit mga kapatid, aminin nyo, meron pa rin talagang matatanggal, malalagas. Kasi hindi talaga ang mga miyembro nakatutok lang dun sa salita ng Diyos at sa mga promises ng Diyos. Meron sa kanila, merong iba pong agenda. At lumilipat po sila sa ibang church kung sila'y nasaktan. At minsan mga kapatid, hindi po yan nakakagulat. Kasi meron pong mga bula ang mga ngaral nga na mas matatamis ang kanilang dila na nadadagit po nila yung ilang mga naliligaw. Bagamat mananampalataya na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ipagpe-pray po natin itong mga taong ito na lahat tayo ay mag-ingat dahil naglipa na ang grabe pong mga kasinungalingan at pangangaral na wala na po sa salita ng Diyos. Meron ba po kayong napansin? Lalong-lalo na sa panahon natin, ito po hindi naman po tungkol sa false teachers o false preachers. Ito naman yung false example ng sanlibutan. Meron po kayong mga hinahangaan ng mga magagandang mga artista at itong mga magagandang artista na to nagkaroon po ng nobyo at nobya sa kanilang buhay. At nakita nyo mga kapatid ang napakagandang mga litrato nila na nagsasaad na sila ay nag-staycation mga kapatid. Samantalang ito po, ang dalawang ito ay mga single. Pero nag-staycation po sila sa isang resort. At nakikita nila sila'y masaya. At sila mga kapatid tila nag-i-enjoy sa kanilang ginagawa. Ito po'y kung kailangan mga kapatid, salain ninyo ang inyong pong napapanood, nakikita sa paligid. Kayong mga kabataan, huwag po tayong palagi o kayo maliligaw sa mga maling example. O bakit sila ganun? Sila'y hindi mananampalataya. At kung sila'y mananampalataya, hindi nila sinusunod ang ating Panginoon. Meron nga mga kapatid, palabas sa malaswa. At nung in-interview po siya ng interviewer, siya raw po ay Christian. So kung kayo mga kapatid ay mababaw lang ang inyong pananaw sa buhay, mabilis kayong mapapagaya. Kasi ginagawa niya Christian naman ginagawa. Yung ba'y ayon sa salita ng Diyos? So hindi na tayo kailangan tumingin sa mga false prophet at false preacher or teacher. Doon pa lang sa mga false example na naglipa na sa paligid, kailangan natin pag-ingatan. At lalo na kayong may mga anak, mga kapatid, walang ginawa kundi nakaharap sa cellphone. Of course, hindi pa naman nila alam mag-surf at magtingin ng mga showbiz at ibang mga bagay. Pero kung hindi tayo mag-iingat, ay pwede tayong madagit at madamay dito sa masamang ehemplo ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, all eyes on the Lord. Praise God. All eyes on the Lord. All eyes on His promises. All eyes on His prophecies. Peter pointed to the example from the Old Testament history to show God is able to keep His promises. Particular example that he used is Noah and even Lot. Tatandaan nyo, si Lot mga kapatid at si Noah, niligtas ng Panginoon, bagamat napakarami ang napahamak. Ang ibig sabihin dun sa mga sumusunod sa Diyos, kahit iilan na lang kayo, kung paano niligtas ng Diyos si Noah at si Lot, ay ililigtas ka pa rin ng ating Panginoon. Basta ikaw ay godly. Basta ikaw ay tapat sa Panginoon. Ginawa ng Lord. Chapter 2 verse 9. This should give us confidence that God can also act on our behalf. Ginawa ng Diyos kay Noe, ginawa ng Diyos kay Lot, at sa iba pang na mga tapat na tao. Maraming nagkamali, maraming naligaw, maraming pong hindi naligtas. Pero yung mga sumunod sa Lord, hindi sila nadamay sa parusa ng Diyos doon sa mga hindi matutuwid. Sila ay niligtas ng Diyos na buhay. Peter reminds us, mga kapatid, to be ready for the coming of Christ. So marami po siyang mga sinabi dito na dapat raw nating paghandaan na si Kristo raw po ay muling babalik para sa mga mananampalataya. We may have been waiting for a long time. Siguro yung iba mga kapatid, sinasabi natin katagal naman na pagdating ng Panginoon. Pero sigurado tayo, siya ay darating. Hindi pa nga lang
natin nararanasan. Pero siya'y darating. But the delay is because God is patient and God wants more people to be saved. Yung pala ang dahilan. Tunghayan natin mga kapatid ang 2 Peter 3, 9-14. Ano pong sabi rito? Whatsoever is born of God doth not commit sin. Tama ba? Ay, nasa unang Juan ako. Sandali. 2 Peter 3, ito po, 3:9. And the Lord is not slack concerning His promises, as some men count slackness, but is long-suffering. Mapasensyoso ang Diyos. Hindi niya gusto na may maiwan. Gusto niya lahat sana kung pwede maligtas. Kaya pinahahaba niya ang panahon. Not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Kung darating na malapit ang Panginoon at tayo lang ang ililigtas at maliligtas, hindi po kalooban ng Diyos. Kaya tila tumatagal ang kanyang pagbabalik. Gusto niya mas marami pa tao. Hindi lang marami, kundi sana lahat maligtas. Woo! Growing in grace. Peter reminds us to be ready in Christ's coming. And when the day of the Lord, it will be sudden and surprising. Pag dumating ang Lord, hindi po siya yung magsasabi, mga kapatid, mga kaibigan, October 20, darating ako rito. Hindi po siya nagpapasabi ng ganun. Parang isa siyang like a thief in the night. Tulad ng isang magnanakaw na hindi na po nagpapasabi kung kailan siya papasok at magnanakaw sa bahay ng may bahay. Ganun din ang pagdating ng ating Panginoon. Wala po siyang pagsasabihan. Siya lang ang nakakaalam. Kaya kailangan tayo handa na siya'y salubungin. Because we do not know when it will happen, we must always be ready. Church, are we ready? Somehow, if God comes today, are you ready? I pray everyone is. Everyone should be ready. This means we should get rid of all sin. Ayan po. From our lives and make every effort to live holy and right with God. Maganda po yung mensahe, mga kapatid. Add to your faith. Ang tanong ni Bishop, nag-usap po kami kagabi, mga alas 12, alauna na yata yun. How can you add to something that the Lord already supplied in full? Naku, ang gandang tanong. Talagang Bishop po eh. May kumbaga malalim na lumalalim pa. Ano pa i-add mo kung kumpleto ng binigay ng ating Panginoon sa inyo? Yung dapat idagdag sa atin. Bakit kailangan mayroon pang add? Sabi ni, di ba? Add to your faith. Sabi ni Pedro, 2 Peter. Ayan, sa anniversary natin, malalaman ng buo. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. So dito makita natin yung buong 2 Peter, mga kapatid, ang nilalaman nun ay warning sa mga fake at na mga peke, mga kapatid na mga teacher, at yung pagiging handa sa pagmuling pagdating ng Lord. So Peter begins the letter by reminding his readers that their faith is a precious gift. Ang pananampalataya natin ay kaloob ng Lord. Wag dapat ni isa dito, wag magkakamali. Sabihin, kasi ang lalim ko talaga sa pananalig ko sa Lord. Ako lang ang ganito. Wala pong pwede magsabi nun. Binigay ng Diyos yan sa'yo. Regalo yan sa atin. Biyaya ng Lord yan. Kaya mapalad tayo na meron tayo nito. Praise the name of the Lord. God has given Christians all the resources we need to be able, mga kapatid, to apply the virtues of humbleness, love, affection to brother. Yung sinabi kanina, sa Kanya rin pala nanggaling. Binigay na sa atin. Kaya lang hindi nagmumunga, hindi natin ginagampan at ginagamit.
So mga kapatid, yan po, kailangan gawin natin, kumilos tayo at magampanan po natin yung pinagagawa ni Lord. God has given Christians all the resources we need, and along with the promise and the hope of salvation. Church, if God has given us such great gifts, we must make every effort. Ayun. Bago kasi sinabi, add to your faith, meron sinabi ron, make every effort. Ano ba yung make every effort? Gawin mo lahat with diligence. Ano yun? Na dagdag mo sa pananalig mo sa Diyos ang mga dapat gawin natin sa Panginoon. Oo, at dahil dito, pagkaragdag sa ganang iyo, ang buong sikap, with all diligence, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, ang kaalaman, ang pagpipigil, ang pagtitiis, ang kabanalan, ang mabuting kalooban sa kapatid, at pag-ibig. Praise the name of the Lord. God, thank you, Jesus, so that we will be productive servants of the Lord in God's kingdom. If we keep growing like this, we are unlikely to be led astray by false teaching. Hindi tayo maliligaw dahil tayo po'y nakasusunod sa gusto ng ating Panginoon. Nakakapit tayo sa Kanyang pangako, nakakapit tayo sa Kanyang salita. At huli, sinabi rito, 2 Peter 3:17-18, at tatapusin ko ang aking pangangaral sa pamagitan nito. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard, so that you may not be carried away by error of lawless men and fall from your secure position. But grow in grace, knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga mga minamahal, yaman nalalaman ninyo ng una, ang mga bagay na ito ay magsipag, ingat kayo. Baka mangaligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng mga masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya. Magsilago raw tayo sa biyaya ayon kay Pedro at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas nas ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa.